bakit hindi nila makubkob ang Taiwan? Di ba? Kasi kung gagawin nila yan, dapat noon pa. Pero hanggang ngayon ay hindi po nila ginagawa ang dapat nilang gawin. Bago po tayo magsimula ng ating reaction video, mag-subscribe po muna kayo kay Kian Tots. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update din kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta sa ating channel. Ang title po nito, Israel tinira ng China. Grabe. 4 na malakas na bansa sa halip puwersa laban sa China. Simulan na po natin to para po sa mga detalye. Let's do this. Breaking news mga kabayan, galit na naman ang China. Sa pagkakataong ito, Israel naman ang tinitira. Hudyat kaya ito na makikisawsaw na rin sila sa digmaang nagaganap sa Middle East. Mga warplanes at barkong pangdigma ng Chinese Navy sumugod naman sa Taiwan. Alyansa ng Quad magpapadala na ng malakas na puwersa sa Indo-Pacific region para putulin na nga ang patuloy ng mga delikadong hakbangin ng bansang China. Samantala, Secretary of National Defense Gibo Chodoro nang gigil at talaga namang nireal talk ang China sa pakialam nga nito sa Pilipinas. Talaga namang patuloy ang ginagawang paghahari-harian ng dambuhalang bansang China na pilit pa rin inaangkin ang malaking bahagi ng South China Sea. Tama. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Solid yan. Galit at agad na kinundina ng China ang isinasagawang mga pag-atake ng Israel sa bansang Lebanon sa patuloy pa ring lumalalang kaguluhan sa bahagi ng gitnang silangan. Ayon sa report ng Newsweek noong September 24, nagpakita ng pagkadismaya ang Chinese government dahil sa patuloy nga na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Noon ko pa po sinasabi sa inyo na ang bansang China na yan at ang leader na yan si Xi Jinping ay sobrang epal. Kulang sa pansin, no? Talagang lahat na lang pinakikialaman niya. Nakakainis. Dahil sa mas tumitinding awayan ito sa Hezbollah. Halos nasa 500 sibilyan di umano ang namatay sa naganap na airstrike at itinuturing nga ito na deadliest attack sa bansang Lebanon since 2006. Sinasabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian na nababahala daw ang China sa pagtaas nga ng bilang ng mga casualty dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Israel Defense Forces sa mga targets nito sa kalabang bansa. Kung may mga ano po tayo, no, mga kababayang OFW sa Lebanon at kung kayo po ay lubhang naapektuhan na po dyan, umuwi na lang po kayo ng Pilipinas para po makapiling niyo ba po ang inyong mga mahal sa buhay. Alam ko po mahirap po ang buhay sa Pilipinas, pero mas isipin niyo po sana ang inyong safety. At syempre po hindi po talaga biro ang tigmaan. Binigyan din ng Beijing na nakasuporta sila sa Lebanon sa laban na ito. Ayon naman sa report ng IDF, umabot sa 1,600 na mga Hezbollah-linked target na pugad ng militanteng grupo ang nagawa nilang pasabugin at wasakin gamit ang hindi bababa sa 200 na mga rockets. Ang kanilang mga aksyon ay pagtatanggol lamang di umano sa kanilang bansa sapagkat aabot na sa higit 1 milyong Israeli civilians ang agad nga na nagtago na sa mga bomb shelters dahil na rin sa walang habas at tuloy-tuloy na pag-ataking ginagawa ng Hezbollah gamit ang kanilang rockets patungo sa bahagi ng Northern Israel. Yun ang hindi ni Xi Jinping, no? Kumakampi talaga siya doon sa katulad ng krong-krong. Hindi naman natin minimenos ang buhay. Alam natin mahalaga po ang buhay, no? Pero alam na po naman po natin kung sino po ang hindi talaga gumagawa ng maganda dito sa dalawang side na to, no? Siyempre, hindi na po natin babanggitin yung pangalan ng grupo na yun kasi bawal po talaga yung actually na sabihin dito sa YouTube. Pero alam nyo na po, no, ang Israel po ay dumidepensa lang po talaga dahil hindi naman po talaga sila nagsimula niyan. Sa mga nakalipas na mga taon, sinusubukan ng China na iposisyon ang kanilang sarili bilang isang major diplomatic player sa Middle East upang pahupain ang kaguluhan sa gitnang silangan, partikular na nga ang pagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia.
Noong buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan, inimbitahan pa nga ng China ang mga leader ng Palestine at sinubukang pagbatiin ng Beijing ang mga Palestinian factions na Hamas at Fatah para sa isang unified Palestinian government. Patuloy ang naging panawagan ng China para sa mga ceasefire sa pagsiklab nga ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre ng nakaraang taon, pero hindi nito direktang kinokondena ang mga militanteng grupo. Diba? Yun hindi niya kinokondena yung mga militanteng grupo. Ito talaga si Xi Jinping, kurong-kurong talaga to no? Hindi mo talaga yung takbo ng utak niya Alam naman natin na hindi basta-basta huhupa yan dahil syempre may mga bansa talaga tulad niyan yung Israel ay talagang naaargabyado at talagang sila yung ginawa ng hindi maganda. Syempre, hindi mo basta-basta mapipigilan yan at alam ng buong mundo kung sino ang nasa tama dyan. Isipin nyo, no? Nakasuporta ka yung US sa Israel Kaya nga hindi nga basta umatake yung Iran dahil nga na-counter ng US, di ba? Pinakitaan sila ng puwersa ng US kaya hindi na pumorma yung Iran, di ba? Kaya ito na po, no? Hindi po talaga natin masasabi. Inevitable po talaga yan. Kaya ipagdasal na lang po natin ang ating mga kababayan na mga OFW na nasa mga apektadong lugar na yan na sana nasa ligtas po silang kalagayan. Bagkus sa ipalagyan itong idinidiin ng Israel na siya raw promotor sa kaguluhan kaya naman naging questionable kung ano ba talaga ang intensyon ng China tungkol sa pagiging isang diplomatikong bansa. Sa kabila ng mga propaganda at pagpapaganda ng imahe ng China bilang isang peace-loving country, kaiba naman ang kinikilos nito pagdating sa usapin sa Indo-Pacific region, partikular na nga sa South China Sea. Tama, yan po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Taliwas talaga. Ganyan ang China, no? Kaya peace-loving country raw sila. Sila ngayon ang gugulo dyan sa Indo-Pacific, di ba? Kaya walang maniniwala na talaga dito sa China. Pera na lang po yung sa mga kaalyado talaga nila. Nito lamang September 26, naalarma ang Taiwan Defense Ministry dahil sa patuloy na pagsugod ng Chinese military sa kapaligiran ng kanilang teritoryo at patuloy nga ang pagsasagawa nito ng mga fire drills at pagpapakita ng kanilang military capabilities na nagiging banta na di umano para sa mga kapitbahay nitong bansa. Puro ganyan lang naman yung China, hindi naman nila tinutuloy, puro lang sila drill. Puro lang sila paninindak, puro flex lang sila na sila yung malakas, sila yung ganyan. Pero isipin nyo, di ba, uulitin ko na naman, malaki pa po ang ating Luzon sa Taiwan. No? Bansa po tayo bansa po ang Taiwan. Ang Luzon po natin ay part lang po ng ating bansa. Mas malaki pa po ang Luzon natin. Bakit hindi nila makubkob ang Taiwan? Di ba? Kasi kung gagawin nila yan, dapat noon pa. Pero hanggang ngayon ay hindi po nila ginagawa ang dapat nilang gawin. Puro forma lang po yung China. Ang Taiwan ay may sariling gobyerno pero ginigiit ng China na ito ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo. Matagal na ring inaalmahan ng Taiwan ang halos 5 taon na mga military activities ng Beijing malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa report ng Taiwanese military, padami na nga ng padami ang mga military presence ng China malapit sa kanilang bansa. Umabot sa 43 warplanes ng China ang nadetect nila na paikot-ikot nga sa Taiwan sa nakalipas na 24 oras. Actually lahat sa Japan, lagi din sila doon sa Senkaku. Di ba yung kailan lang nag-missile launch sila doon sa Pacific. Kaya nga nag-react talaga doon yung Japan kasi malapit nga sa kanila yon. At syempre sa atin din. Sa Vietnam ganun din. Sa South Korea ganun din. Pumapasok din sila. Sa India ganun din. Ganyan. Kakrong-krong si Xi Jinping. Di ba? Sila talaga yung may problema tapos ang kapal ng mukha niya na magsabi na ano daw sila sa peace and stability ng kanilang soberanya. Samantalang sila ay numero 1 gumagawa ng kabalbalan dyan. 11 sa mga ito tumawid na sa median line ng Taiwan Strait na nagsisilbing unofficial border ng dalawang teritoryo. 23 sa mga warplanes na ito ay pumasok naman sa South Taiwan gamit ang Bashi Channel na siya namang naghihiwalay sa Taiwan at Pilipinas. Bukod dito ay namataan din ang napakaraming mga barko ng China malapit sa kanilang teritoryo.
Ayon sa Taiwan, nagsasagawa ng mga simulated attack sa bahagi ng Taiwan Strait at South China Sea ang People's Liberation Army na ang pinakang target talaga ay para mapigilan ang mga tulong ng kaalyadong bansa sakaling sumiklab nga ang giyera sa rehiyon. Actually, tayo ang pinakamalapit na bansa sa Taiwan. Kaya kung magkakandaleche-leche po lahat at mangyari na po yung Taiwan at laban dyan sa China, damay po talaga tayo. Tayo po ang pinakamalapit sa Taiwan. Kaya syempre, kaalyado rin po natin ang Taiwan. Hindi po pwedeng hindi rin tayo tutulong. Ganun po yun. Dahil nga dito ay mas lalo lamang tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific na siya namang binibigyang prioridad ngayon ng alyansa ng Quad na binubuo ng mga bansang Amerika, Japan, Australia at India. Napagkasunduan nga ng mga bansang ito na kailangan na nilang umaksyon dahil sa patuloy na pagpapalawak ng impluwensya ng China sa bahagi ng Indo-Pacific at magpapadala na nga ito ng mga puwersa kagaya ng mga Coast Guard patungo sa rehiyon sa ilalim ng Maritime Domain Awareness o MDA. Well, dapat lang magsama-sama lahat ng magkakaalyadong bansa, yung mga kaalyado natin. Kailan nga lang meron po tayong multilateral exercise dyan, kasama na po ang New Zealand, nadagdagan na naman po tayo. At yun nga po, umepal na naman ang China, bumuntot na naman, kumaga talagang hindi pa dadaig, pero hanggang tanaw lang sila, hindi sila nang haras kasi alam nyo na, tayo lang ang kinakaya talaga ng China. Duwag, di ba? Alam nila may kalalagyan sila pag talagang dumikit at tumapit sila, gumawa sila ng pangharas dun sa multilateral exercise na yun. Magsisimula ang misyon na ito ng mga Coast Guard ng Japan, United States, Australia at India sa susunod na taon kung saan ang bawat barko ay magdadala ng mga representative ng bawat bansa para magpatrolya sa katubigan ng Indo-Pacific. Kaya dapat lang po talaga na magpalakas na po ang Pilipinas. Ayun nga po, nung nakarang reaction video po natin ay nasa kamay na po nila yung budget. Sinabi na rin po nila kung saan po mapupunta yon, sa mga barko po natin, sa mga fighter jets, lahat po, mga pre-jet doon po mapupunta. At sobrang late na po tayo at kailangan na po natin na magpalakas. Kasi po, inevitable po yan, lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi po natin masasabi, kailangan po talaga na natin magpalakas ora mismo. Kaya yun, binubuhusan po tayo ng tulong ng mga kaalyado nating bansa. Sana wag po natin silang i-disappoint kasi po tinutulungan po nila tayo ng kusang loob. Plano rin ng Quad na magbigay ng mga coordinated support sa mga maliliit na mga bansang kagaya ng Pilipinas, partikular na sa karagdagang suporta sa ating Philippine Coast Guard para mapatibay nga ang kakayahan ng ating mga tropa. Ayos. Sakaling kumilos ng hindi maganda ang China sa rehiyon, nagkasundo ang 4 na mga bansang ito na magtutulungan para tuluyan ng putulin ang mga bantang daladala ng China sa ating teritoryo. Ayan na nga po bang sinasabi ko, makukuyog po ang China. At syempre hindi lang po yung 4 na bansa na yan, marami po, South Korea, yung European Union, halos lahat po talaga ay tutulong dahil ayaw po natin talaga ng gulo. Yung mga bansang mga like-minded countries po natin ay ayaw po ng gulo. Siyempre, kakounterin po nila yan. Kasi po ito pong China ay nanggugulo. Siyempre, mas maganda po yung mayroong harmony. May magandang mapayapang pamumuhay. Kaya lahat po ng mga bansang yan ay magtutulong-tulong talaga para kuyugin yung China para matapos ang kalokohan yan. Ganun po yun, Sa pagsisimula nga ng kanilang misyon sa pagpasok ng 2025, magsasama-sama ang mga miyembro ng Japan Coast Guard, Australian Border Force, Indian Coast Guard at sasamahan naman ito ng mga patrol vessels ng Amerika. Nice. Dagdag pa rito ay ang plano ng Quad na magsagawa ng mga karagdagang maritime training initiative kasama ang mga bansa sa Southeast Asia, South Asia at mga bansa sa Pacific Island. Nako, yung kinakatakot po natin, pag si Trump ang nanalo, tapos ka na China. Iba na ang sistema ng utak ngayon ni Trump. Kaya malapit na November, isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Magkakaalaman na pag nanalo si Trump, yari ka na China.
Samantala, Secretary of National Defense Gilberto Teodoro hindi na nga nakapagpigil at bumuwelta na sa pangingialam ng China sa Pilipinas. Dito nga ay nireal talk ng kalihim ang pagkwestiyon at paratang ng China hinggil sa di umano'y arms race o pakikipagpaligsahan daw ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mga military weapons. Sinabi ni Teodoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capability nito. Tama. Dagdag pa ng kalihim na walang dapat ikabahala ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto ang kanilang kagamitan. Correct. Sinabi ni Gibo na bago manghimasok ang Beijing sa Pilipinas, dapat ay mauna na silang magbigay ng halimbawa. Hinamon pa nga ni Teodoro ang China na baklasin na nito ang mga artificial island sa Panganiban Reef. Bakasin na rin ito ang kanilang mga ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas na sa mga inuukupang bahura sa mga teritoryong nasasakupan ng West Philippine Sea. Palakpakan po natin si Sec Gibo, no? Noon pa po natin sinasabi, no, sobrang gigil na po itong si Sec Gibo yan sa China. Kita nyo yung mga salita niya na yon. At syempre, lalo po siyang nagalit talaga dahil po yung budget po ng DND ay tinapyasan po talaga, no? Imbis na 200 something B, naging 75B na lang o 75 billion. Pero po, kahit pa paano naman ay may nailaan pa rin, no? At yun nga, sinabi ko kanina, no? May nilaan na po doon sa budget na yon para po sa ating mga jets, ating mga barko, sa mga pre-jet, lahat po ng sandatahan natin na sana po talaga ay lumakas pa po tayo lalo. Dahil kailangan natin. Kaya itong si Sec Gibo po talaga ay ramdam po natin ang gigil sa China at mararamdaman po natin ang pagtaas ng moral po natin dahil kay Sec Gibo. Kasi siya lang po talaga yung ganyan magsalita na talagang ayaw niya talaga yung ginagawa sa atin ng China. No holds barred siya kung magsalita. Kung magbigay siya ng statement, dire-diretso po talaga. Ganun po siya. Sobrang kudos po kay Sec Gibo. Ayon pa kay Gibo, ginagamitan lamang ng reverse psychology ng China ang ating bansa pero nanindigan ang kalihim na hindi magpapatinag dito ang Pilipinas. Tama. Kung inyong matatandaan mga kabayan, ilang beses nang inalmahan ng China ang pagkakapwesto ng mga US Typhoon mid-range missile systems sa ating bansa na may kakayahan kasi na puntiryahin ang mga lokasyon maging sa mismong mainland China. Dito nga inutos-utusan ng China ang Pilipinas na alisin daw nito ang mga ganitong uri ng armas dahil nagbibigay daw ito ng banta sa katahimikan ng Indo-Pacific region. Kapal na mukha niyang China, no? Samantalang sila yung nanggugulo sa Indo-Pacific. Sa buong Indo-Pacific sila nanggugulo. Ang kapal na mukha nila magsabi doon ng gano'n, no? Na dahil po doon ay naano yung kapayapaan ng buong Indo-Pacific. Grabe! Taliwas talaga ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Kurung-kurung talaga to si Xi. Ang mga sinasabi ng China ay talaga namang kabaligtaran ng kanilang mga ikinikilos. Kagaya na nga lamang ng mga paninindak nito sa mga bansa sa bahagi ng Indo-Pacific region. Correct. Kamakailan nga ay nandyan ang pagsasagawa ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM testing kung saan nagpalipad ito ng isang nuclear-capable missile sa direksyon ng Pacific Ocean. Nandyan din ang patuloy na pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, teritoryong nasasakupan ng Pilipinas base sa internasyonal na batas. Sobrang baliktad talaga, no? Talagang pagbibintangan tayo na tayo daw yung tanggalin daw yung Typhoon missile system natin. Pero sila yung talagang gumagawa ng kabalbalan dyan sa buong West Philippine Sea o sa buong Indo-Pacific. Ewan ko ba? Hindi na natin alam kung anong takbo ng utak nitong China eh. Nangihimasok na rin sila sa mga katubigang sobrang lapit na sa baybayin ng probinsya ng Palawan. Tama. Di ba nga, may mga Coast Guard vessels at mga research vessels ang namataan. 27 nautical miles na lamang ang layo mula sa Palawan coastline. Ito lamang nakaraang linggo. Kung tutusin, pwede na silang rat-ratin talaga, di ba? Kasi na natin yung bansa na natin yun. Di ba? Ganun na sila kalapit. Hindi lang teritoryo natin o easy, no? Bansa. Kung isipin nyo, kung sa ibang bansa nila ginawa, isipin nyo yung ginawa ng South Korea sa kanila, di ba? Nirat-rat sila nun, di ba? Kasi nga, panghihimasok na talaga sa teritoryo na may teritoryo eh. Yun lang po talaga yung nakikitaan natin na hindi natin ginagawa. Hindi tayo dumidepensa sa ating teritoryo o maging sa ating bansa. Kasi yung Palawan po, no, bansa na po natin yan. Kaya sana po huwag na pong maulit yan at higpitan pa po
ang ating ang pagbabantay sa ating teritoryo at sa mismong ating bansa. Kung iisiping mabuti, napakahirap maniwala sa sinasabi ng China dahil ayon nga kay Secretary Teodoro, hiwalay talaga ang dila. Iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Tama. Mahilig makialam at mahilig magkunwaring sila ang nagiging biktima, pero sa totoo lamang ay sila nga yung mga promotor ng kaguluhan. Magaling lamang sila magtago sa batas kapag laban sa kanila ang resulta, pero hindi marunong sumunod sa batas kapag sila na nga ang nang-aagrabyado na mga bansang alam nilang walang kakayanan para tapatan ang kanilang puwersa. Dapat sa tingin ko, sabay-sabay masanksyonan ng iba't ibang organisasyon, yung UNCLOS, di ba, yung arbitral, lahat mga bansang pwedeng mag-sanction sa China, sabay-sabay nilang sanksyonan yan. At yun nga, pag nanalo si Donald Trump, tataasan po ang kanilang taripa sa kanilang export, sa kanilang mga produkto. Kaya mahihirapan na po talaga bumango ng China sa kanilang ekonomiya dahil sumugunda po dyan talaga rin ng Canada na ganoon din gagawin, tataasan po ang kanilang taripa. Kaya ito na, sunod na yan. Sana lahat po ng malalakas na bansa o mga bansang mayayaman na taasan ng taripa ng China para lumubog po talaga, para hindi na po sila makapag-produce ng mga sandata po nila dyan sa ginagamit nila dyan sa atin sa West Philippines dahil wala po talagang magandang nadudulot ang ginagawa ng China dyan. Yun nga po, ika nga po kay Sekibo, iba po yung ng dila ng China kaysa doon po sa ginagawa nila. Real talk yan. Ayun lang po, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni Kian Tots. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanya. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out.